Which one, May? Artista Lee. Zihaw, pangkalahatang tagapangalaga ng Hua. Si Ruize, tagapag-ayos ng pelikula, Dongkun. Zihaw, pangkalahatang tagapangalaga ng Hua. Si Ruize, tagapag-ayos ng pelikula, Dongkun. Pag-edit, pag-color, Chenzi, mga epekto. Kapatid na babae, dadaling kita sa lugar ng pagpaparehistro ng mga bagong estudyante. Hindi na kailangan. Walang anuman, tayo ay mga kaklase. Tara na. Salamat. Ito ang aklatan ng ating paaralan. At doon ay ang kantina. Anong kurso mo, bunso? Kurso ng medisina. Kung gayon, bakit hindi tayo? Mag-add ka ng WeChat. Kung may mangyari sa hinaharap, maari mo akong tanungin ng direkta. Hindi na kailangan. Salamat ah. Sige, ayos lang. Paalam. Paalam. Wow, may bagong magandang babae sa dorm namin. Sobrang ganda talaga. Alaynan. Tingnan mo na ang bago mong kama. Hello, ako si Xiao Xiao. Tama iyon. May welcome party para sa mga bagong estudyante mamaya. Pupunta ba kayo? Narinig ko maraming mga upperclassmen. Hindi ako masyadong magaling sa pakikipag-socialize. Pumunta ka na, pumunta ka na. Sa kolehiyo, kailangan mong makipagkaibigan. Pupunta ka ba? Sasama ako sa'yo. Xiao Xiao. Ikaw. Alaynan. Alaynan. Hi. Anong klase yan? Ang ganda. Kumusta? May gusto ka bang lalaki? Narinig mo na ba si Xuchon? Siya yung nakatatandang estudyante sa ikalawang taon. Campus heartthrob. Magaling sa grades at gwapo pa sa basketball. Maraming babae ang gusto sa kanya. Si Xuchon. Na. Narinig ko na darating din siya sa pagtitipon na yun. Hindi ko alam kung makikita ko siya. Ang gwapo. Si Xuchon. Talagang dumating siya. Si Xuchon. Talagang dumating siya. Kuya Chun, pagkatapos ng graduation mo, aalis ka na. Hindi ka dapat malungkot si Xiao Xiao. Sinasabi mo ba na gusto ka niya? Palagi siyang sumusunod sa'yo. Huwag kang magpasaring. Para lang siyang nakababatang kapatid sa akin. Magkakasama tayo mula pagkabata. Huwag mong sabihin na ayaw mo sa kanya. Wala talaga akong ganoong intensyon sa kanya. Talagang para lang siyang kapatid sa akin. Seryoso, kapatid lang talaga. Naku, papunta na siya rito. Wala bang smudge ang mascara ko? Pupunta lang ako sa banyo. Ah, ngayon. Matagal na kaming lumaki magkasama. Huwag mong sabihin sa akin na ayaw mo sa kanya. Talagang wala akong ganong ibig sabihin sa kanya. Talagang para lang siyang nakababatang kapatid sa akin. Tunay na para lang siyang nakababatang kapatid. Anong lipstick ang ginagamit mo? Basta siya lang ang tanging nakakita sa'yo. Basta kapatid lang. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Bakit ang tagal mong bumalik?
我胃疼，先回宿舍了。Siyaw-siyaw. Siyaw-siyaw. Bakit hindi ka nag-reply? Maraming klase. Abala, nakalimutan. Abala hanggang sa 1 taon, hindi nag-reply. Nagpalit ako ng bagong WeChat. Hindi ko na ginagamit ang lumang WeChat. Ano ang bagong numero? Siyaw-siyaw. Noon, bumibili ka ng baozi sa umaga. Palagi mo akong sinasabihan. Ibigay mo sa akin ang bagong numero. Alaynan. Ginook Siyaw. Ngayon ay, may tuturing na tayong mga alumni. Maligayang pagdating. Alaynan. Nanay, Siyaw-siyaw ah. Tinanong ako ni Titakso ngayon. Ikaw at si Ichon, nasa iisang paaralan ba kayo? Noong una, tinanong mo ako nang nag-fill out tayo ng mga kurso. Nakalimutan ko na. Ngayon na naisip ko. Tama nga, nabanggit niya na gustong pumasok sa university. Tignan mo ang memorya ko. Nanay, paano mo makakalimutan ang ganitong bagay? Kayo dalawa, mula pagkabata ay hindi na naghiwalay. Ngayon, tamang-tama kayong nag-aalaga sa isa't isa. Sa weekend, imbitahin mo si Achon na kumain sa bahay. Alaynan. Siyaw-siyaw, tingnan mo. Mga larawan ng basketball game ng school team ngayon. Ang mga muscles niya, yung paraan niya mag-shoot, ay patay na ako. Sabi nila pagkatapos niyang maglaro, diretso niyang binuhos ang mineral water sa ulo. Naakit ang mga babae sa kanya. Hindi ba't si Kiwang Huan ang nakatatandang ito? Narinig ko na masama ang kanyang ugali. Sikat siya bilang isang spoiled brat. Ganyan ang mga campus heartthrob. Dapat ay malayo lang ang tingin. Bakit ka nakatingin sa kawalan? Gusto mo bang manood ng laro ng basketball? Nasa East District Basketball Court lang. Sa susunod na lang. Ikaw, bata ka. Hindi ka ba magaling makipaglaban? Sinisira mo ang mga plano ko. Ang taas ng lipad mo, ha? Dalawa kayo laban sa isa. Ang dami pang sinasabi. Papatayin kita. Tumigil ka. May bagong maganda na naman. Anong ginagawa ninyo? Nakatawag na ako sa pulis. Malapit nang dumating ang pulis. Tumawag ng pulis. Pulis. Tara. Maghintay ka sa akin. Kailangan magpatuyo ng sugat. Ay, ikaw na mabuting estudyante. Kasali ka pa rin sa away. Hindi ka ba dapat tumakbo pag nakita mo ako? Huwag mong hayaang maligo sa tubig ang sugat. Walang problema. Hindi mamamatay sa maliit na sugat na ito. Sugat na bukas. Posibleng magka-infeksyon ng tetanus. 20% ang mortality rate. Inaalala mo ako. Magandang estudyante. Anong pangalan mo? Walang maibigay na impormasyon. Kamangha-manghang balita. Si Kiwang Huan ngayon ay pinagtataga ang mga tao sa paaralan ng katawan at dinala sa klinika. Narinig ko na ang kanyang ama ay isang miyembro ng lupon. Tuwing nag-aaway siya, palaging may pera na tumutulong sa kanya. Ikaw, bata ka. Hindi ka ba magaling makipaglaban? Nang sirain mo ang aking plano, ang taas ng iyong tingin, 2 tao laban sa 1 tao. Ang dami mo pang sinasabi. Papatayin kita. Tigil. Walang nakuhang konteksto ang mga larawan. Mas mabuting huwag magbigay ng konklusyon. Huwag mo sanang isipin na gusto mong ipagtanggol siya. Makinig ka sa akin. Lumayo ka sa kanya. Tulad niya, na may kapangyarihan at kayamanan. Sawa na ako. Mabilis akong makakapagpabalik sa iyo. Mawawalan ka ng reputasyon. Alaynan.
Mukhang masarap ang pagkain sa kantin ngayon. Tingnan mo, mukhang masarap. Nakita mo ba tong post? Sinasabi nilang nakipag-away siya para makuha ang court. Sinira ang kandado ng equipment room. Ng iba. Ay, si Kiwang Huan ay nandito sa ikalawang kantina. Kahit ang bully ng paaralan ay kailangang kumain. Akala ko, sinasaktan niya ang tao para makakuha ng lakas. Sasabihin ko, ang ganitong salot, dapat itaboy sa paaralan. Kaklase, sino ang tinutukoy? Siyempre si Kay. Si Wang Huan. Si Kuya Ki. Wala nang pwesto dito. Ngayon meron na. Mabuting estudyante. Dapat ding malinis. Senior, kumain na kami. Uuna na kami. Senior, kung wala namang problema, aalis na kami. Nakakatakot ba ako? Bakit ang bilis niyong umalis? Paano ka nakilala? Si Ginoong Ki. Tinulungan ko siya noong nakaraan. Nang kaunti. Busy. Medyo busy. Hindi tama. Tiyak na may problema kayong dalawa. Tama, mula nang magkausap. Naalala ko na. Kailangan ipasa ang eksperimento bukas ng umaga. Ay, huwag kang magbiro. Narinig ko na nag-donate ang tatay niya ng isang gusali sa paaralan. Hindi siya pinaparusahan kahit kailan sa mga laban. Tingnan mo. Mas nakakagulat pa. Noong nakaraang semestre, may isang babae na humabol sa kanya. Pero siya ay tinanggihan sa harap ng lahat. Sa madaling salita, lahat sila natatakot sa kanya. Lumayo ka sa kanya. Alaynan. Xuchon. Dumating na si Xuchon. Xiao. Kayo po. Kilalanin mo. Jiamiao. Umaakyat ka na sa itaas. Oh. Sinabi ng nanay mo, nadalhan kita ng osmanthus cake. Salamat. Nabasa na sa WeChat pero hindi nag-reply. Ang tapang mo na ah. Sobrang busy sa klase. Sobrang busy hanggang sa weekend na umuwi. Wala nang oras kumain. Ang laki mo na pero bastos ka pa rin. Xiao. Nadulas ang towel mo sa ulo ko. Balik ka sa bahay tuwing weekend para kumain. Oh. Talaga ba? Pwede sampagita. Grabe. Aynan, ang bango. Ikaw at si Xuchan, magkakamag-anak kayo. Aynan, maaaring isang kapitbahay. Kayo talaga ay magkapitbahay. Sabi sa forum, nabinasag mo ang 3 tadyang sa katawan ng Sports Institute. Hindi ka imbitahan ng board ng paaralan para mag-inom ng tsaa. Si Juan J. Pero nag-donate ng isang gusali ng eksperimento, na anak ng mayaman. Huwag magbitiw ng mga malamig na salita. Ngayon, pag-usapan natin ng seryoso. Ang kaso ng pang-hold up sa CG Ali ay nakuha na ang mga footage ng surveillance. Sino yan? Bastos na bata, huwag makialam sa hindi mo naman usapan. Para sa mga ganitong uri ng tao. Siyempre, pakikialaman ko ito. Oh, meron na nagliligtas ng babae ha. Depende yan sa iyo. Kung may kakayahan ka, bakit hindi ka pa umaalis? Ay, huwag siyang pahintuin. Gawin mo siya. Xiao.
Bago lang ang palda mo. Noong nakaraang kaarawan, ibinigay ito ng nanay ko. Hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataong magsuot. Na ganito kaayos ah. May nangyayari ah. Bola-bola. Umuwi lang ako para kumain. Umuwi para kumain. Nakaayos ka parang isang diwata. Makikita yan ng nanay mo. Akala ko mag-aasawa ka na. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Umuwi ka at kumain. Kailangan bang maglagay ng lipstick ng 3 beses? Hayaan mong hulaan ko. Ito ba ay tungkol sa childhood sweetheart? Pupunta sa date. Isang karaniwang salu-salo sa bahay. Una na ako. Natatakot akong makatulog ka sa daan. Salamat. Bakit? Ngayon wala na akong nag-aalaga sa iyo. Hindi mo na kayang hawakan ang kape ng maayos. Sige na. Natatakot na si Auntie Xiao. Alaynan. Inabot ka na naman ng homeroom teacher mo. Ako ang duty today. Ako na lang ang kukuha. Ang 4 na pagpipilian. Sa loob. 59 na minuto. Xiao. Talaga namang henyo ka. Ganyan ka pa, gusto mo pang maging doktor. Bumalik ka dito araw-araw para sa remedial class. Ayaw ko. Umalis na ako. Uwi na. Kung magpapalo pa, baka mapahiya ka. Anong iniisip mo? Sobrang nakatutok. Wala. Walang anuman. Nasaktan ka ba? Wala. Ayos lang kung ganun. Tara na. Ang damit mo. Walang anuman. Magkalapit lang ang bahay natin. Umuwi ka at magpalit. Alaynan. Salamat sa pagod. Halika. Napakamasagana. Dumating si Xiaoxu. Halika, umupo ka. Umupo kayong dalawa dito. Achan, halika. Kumain ka ng marami. Tingnan mo, ang payat mo. Ito ang cafeteria ng universidad. Siguradong walang alaga sa bahay. Halika. Salamat, tita. Ako na ang bahala. Nanay, nasaan ang pagkain ko? Mula bata ka pa. Ito ang agawan ng pagkain. Parang gutom na lobo na umaatake. Kailangan ko pa bang ipasa? Kumain ka na lang. Palitan natin. Ay naku, itong litrato. Naaalala ko na. Yung si Xiao. Nang ako ay 4 na taong gulang, umihi ako sa aking pantalon. Kailangan talagang buhatin ako ni Achan pa uwi. Tia, bakit nandito pa ang litrato na ito? Naalala ko, si Xiao noong bata pa siya. Umiyak pa siya at umagos ang sipon. Pakisuyong bigyan mo ako ng kaunting tangal. Tia, ang bilis ng panahon, ano? Nung bagong silang pa sila, nagtatawanan pa kayo. Nagbiro pa kayong magkasal. Bakit mo naman? Binibiro si Xiao gamit ang mga kwento noong bata pa. Nanay, maligamang na ang pagkain. Pupunta ako para magpainit. CJ! Pupunta ako. Para tumulong. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi mo na kailangan tumulong. Kaya ko na mag-isa. Sabi ng nanay ko, wala siyang preno sa pagsasalita. Huwag mong masyadong seryosohin. Kaya, ano ang iniisip mo? Ayaw ko lang na magka-misunderstanding ang iba. Sa relasyon natin, na nakatali sa isa't isa, may karapatan kang pumili ng taong gusto mo. Hindi mo kailangang maipit sa kasunduan ng kasal noong bata pa. Ang taong gusto ko ay ikaw. Palagi na. Sasabihin ko sa'yo, ang kapitbahay nating si Lolo Wang ay nagkaroon ng isang matabang apo. Ang saya naman yan. Tia, Mama, babalik na kami ni Xiao sa paaralan. Ang aga naman. Siyempre, 9:00 pa lang at umalis na. Xiao, yung kumot sa kwarto mo, kakapalitan ko lang ng bago. Tia, mahigpit ang inspeksyon sa medikal na paaralan. Oh, kailangan ko pang mag-verify ng data bukas ng umaga. Sige lang. Uwi ka na. Kung hindi ka pa alis, hindi ka na makakasakay sa huling bus. Mag-aral kayo ng mabuti. Opo. Xiao, sa totoo lang, Guro, pinapabilis niya akong pumunta sa laboratorio. Bumalik ka na muna sa dormitoryo. Ikaw na ang abala muna. Alaynan.
Tingnan mo yung lalaki sa harap. Siya yung sumira sa sapatos ng Kiwang Global dati. Tapos, napasok sa ospital at nagpa-plaster. Screw it. Ikatlong beses na natin nagkita. Matalino. Ako ang nagbayad ng dry cleaning. Para dito. Yung isang piraso mula sa fashion show noong nakaraang taon. Detergent. Lalago nito ay lampas sa 5.5. Natutunaw ang borda. Iniligtas kita noong nakaraan. Pantay na tayo ngayon. Siyempre, ako ang nagdumi nito. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Ngayon, bayaran mo ako ng 20,000. Hugasan mong mabuti at humingi ng tawad. Pumili ako ng pangalawang opsyon. Tinitiyak kong malinis na malinis ito. Sa susunod na Miyerkules, dalhin mo ang damit na ito. Pumunta ka sa basketball court at hanapin ako. Bakit sa basketball court? Noong nakaraang pagkakataon, may isang tanga na nagbigay sa akin ng bandage. Natawa ako sa mga kasamahan ko ng kalahating buwan. Sing-sing ni Wang Qi, ang walang hiya mo. Itong bagay na ito, mukhang nabubulok na tokwa. Hindi kaya kumuha si Professor ng luma ng sample. Binibiro lang tayo. Mag-ingat sa oras ng pagdidilim. Lampas ng 3 segundo. Matutunaw ang pader ng selula. Alaynan. Siyaw. Ito ang iyong pagkakaintindi. Tamang operasyon. Ganitong teknolohiyang medikal. Gaano karaming tao ang matutulungan nito? Wala kayong alam sa sarili nyo. Magpahinga muna kayong dalawa, mag-isip-isip ng mabuti. Itong matanda, siguro menopause na. Sige na, umalis na tayo. Kung magpapatuloy pa kayo, maglalaway ang mata nyo. Matutulo na sa slides, ayos. Baka hindi na tayo makaalis. Maubos na ang sweet and sour ribs sa cafeteria. Kailangan nating magmadali. Bilang ang mga kolonya, 3 beses na mas mababa sa theoretical na halaga. Maaaring may problema sa konsentrasyon ng pangkulay. Kailangan itong suriin. Kailangan kong muling i-verify ito. Ikaw, nakaligtaan mo ako. Sa puso. Atake. Tama ang sinabi ng profesor. Ang teknolohiyang ito ay makakapagligtas ng maraming tao. Kung hindi mo kayang gawin ang mga pangunahing eksperimento, paano haharapin sa hinaharap ang tunay na pasyente? Bigyan mo man lang ako ng tinapay. May protein bar sa drawer. Tara na, TJ. Anong tinitingnan mo? Noong nakaraang cafeteria, yung magandang babae sa medical department. Ano na? Nakaakit. Sentro ng pagsasanay sa klinikal na kasanayan. Sa wakas ay magiging totoo na. Basta't dumating na itong batch ng mga GF manikin. Hindi na kailangang magsiksikan ang mga estudyanteng mahihirap para magpraktis ng mga operasyon. Wang Quan, tingnan ang listahan ng mga pondo. Ang mga batang ito ay nangangailangan ng tulong. Ito ang inyong listahan ng pondo. Gamitin ang mga pangalan ng patay para sa pera ng buhay. Mas mabuti pang magtayo ka ng bantayog ng katapatan. Wang Quan, ito ay mungkahi ng iyong ina noong mga nakaraang taon. Ang programang pang-edukasyon na ito ng iyong kumpanya ay may responsibilidad sa lipunan at pag-unlad ng akademya. Dapat sana nagkakaisa tayo. Anong sa tingin mo? Tumigil ka na sa tama lang.
Bakit hindi mo ituloy? Magpapanggap na magulang at anak na magkaayos. Hindi ka ba magaling magpanggap? Yung pagkakataon na nanirahan sa ospital ang nanay ko. Ang lalim ng emosyon mo habang hindi ka umaarte, ah. Ngayon, ay isang mahalagang yugto ng pagsasama-sama ng mga grupo. Ikaw, huwag mo akong guluhin. Paano? Matatakot kang madiskubre ng iyong maliit na mapagmataas na asawa. Ambasadres ng kawanggawa. Talaga ay isang. Noong panahon ng chemotherapy ng asawa, ay pinabuntis ang sekretarya na masamang tao. Walang hiya. Kung wala ang pera ko, hindi ka makakapasok sa universidad na ito. Salamat sa'yo na ipaalam sa akin. Mas marumi ang puso. Mas puno ang bulsa. Kapatid Ki, parang may galit sa'yo ang bola. Noong nakaraang linggo sa liga, hindi ko nakita si kapatid Juan na ganito kabaliw. Tapos na, kinansela ang dagdag na training. Muling ginamit ng matanda, sa ngalan ng iyong ina, nagsasagawa ng charity. Limang porsyento. Paghugas gamit ang glucose solution. Hindi na kailangan sa medical school. Talagang nagsusumikap ka. Hindi ka panipaniwala ang late na. Ang mga maruruming bagay ay hindi dapat pumasok sa bahay ko. Itapon mo na. Ibalik mo sa akin. Kagaya ng nanay mo, laging nangangalap ng basura. Pero patay na ang nanay mo. Sa hinaharap, walang sinuman ang makakapagprotekta sa iyo. Ihiwalay. Walang kailangan dalhin na hapunan. Pumasok ka sa loob. Pakawalan mo ako. Ayos lang iyon. Ang sama. Kaya mo yan. Ako na. Nadugo ang sugat. Kailangang agad tanggalin ang bakal. CJ, tumigil na ang dugo. Kailangan pa rin ng iniksyon ng antibiotics. Mayroon akong veterinary na cephalosporin sa laboratorio ko. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at dalhin mo na ito. Tulungan mo akong hawakan ang mga kuko nito. Oh, kung masakit, sabihin mo lang na oh. Sobrang sensitibo. Pangulo ng paaralan.
Takot pa sa pusa. Hindi ako natatakot. Sige na. Ang aking unang pasyente. Kailangan bang magsulat ng medical record? Kaklase. Ano? Unang pasyente. Sa mahigpit na pagsasalita. Ikaw ang aking unang pasyente. Manggagamot na walang kakayahan. Ano ang gagawin ko? Dormitoryo. Bawal ang mag-alaga ng alagang hayop. Sino bang kuneho na ito na nakalimutang isara ang pinto? Anong nangyayari ngayong gabi? Bakit parang may mga kakaibang tunog? Bakit? Natatakot pa ang matalinong estudyante sa dilim. Hindi naman. 没有。 Sasama na kita pabalik sa kwarto. Aking dadalhin ito. Alaynan. Alaynan. Paano? Sino ang mayamang sponsor? Naghahandog ng tulong. Itong cat tree. Sapat na para sa aking gastusin sa loob ng 10 taon. Lahat ay naipasok na. 1-0-353-07. Asosasyon para sa proteksyon ng mga nawawalang hayop 3,000.00 gastos sa pang-araw-araw na pangangalaga Setyembre, 25 pondo para sa pangmatagalang operasyon. Isang abnormal na stalker. 3 beses na sunod-sunod. Hindi malinaw. Malakas ang iyong pangunawa sa depensa, bata. Subukan mong tanggihan ang kaibigan sa wechat muli. Okay. Dahil sa mga ambisyon, maging matalino at may magandang asal. Maging matalino at may magandang asal. Kapatid, salamat sa pagligtas sa akin noon. Oh, ito ang mga biskwit na niluto ko mismo. Kahit na maaaring hindi ito kasing ganda ng sa inyo. Kahon na pagsusumite ng pahayagan ng paaralan. Nasa 3 palapag ng gusali ng administrasyon. Mas mabuting palitan ito ng spray na pangontra sa aswang. Hindi naman malamig na tao ang senior. Noong araw na iniligtas mo ako. Kung iba ang nandyan, ililigtas ko rin sila. Sa lahat, salamat sa'yo. Sa liga ng basketball ngayong weekend, pupunta ako para suportahan ka. Oh, bahala ka. Si Juan ay nahuli ng 3 minuto. Pagkatapos ng training, magdadagdag ng 10 set ng sprints. Ika-23. Iniiwan ko na sa'yo. Gentleman. You need a gentleman. Yeah. I wanna be the one you always can rely on. Be the one to hold you through the night storm. Be the gentleman. No matter how long, I'm fighting till we free. Find freedom from defeat. I wanna honor who I'm not trying to play on. See the Sige na, tumingin na siya. Matuto. 学长喝水。 Di siguro niya malilimutan. Hindi gusto ni Juan. Uminom ka na lang ng tubig ng iba. Ikaw na. Akin na. Si Juan, yung nasa medikal na kurso. Kaklase, ika-23. Nandyan ka ba? Kaklase, ika-23 ng buwan. Nandyan ka ba? Dumarating si Tong para maghatid ng tubig kay Wang Jie. Kaklase, itago mo na lang ang tubig para sa sarili mong inumin. Hindi niya tatanggapin. Tamang-tama, nauuhaw na ako. Aba, anong uri ng mahiwagang realidad ito? Si Juan talagang, kusang umiinom ng tubig na ibinigay ng babae. Mga kapatid, nakatutok tayo sa kasaysayan. 3 beses na disinfectant.
Oh, magpatuloy sa dagdag na pagsasanay. Huwag na. Dahil maganda ang ating training ngayon, ako ay magpapahayag. Tapos na ang dagdag na pagsasanay. Hey, Junior. Tama, tapos na ang training natin. Bakit hindi tayo mag-dinner mamaya? Si Kuya Ki ang nag-imbita. Umorder ng pagkain ang roommate ko. Uy, siyaw. Ninakaw ng ibang tao ang ating pagkain. Yung batang yun sa kisi, nakadakot na sombrero. Kasing uso ng sabuli ng bahay nyo. Yung nagnakaw ng pagkain. Bakit parang kasing sama ni Kiwang? Siyaw. May malaking opinyon ang kaibigan mo kay Kije. Sobrang hindi siya gusto. Senior, nagkamali ako. Bakit hindi? Hayaan si Jaya Miao na kumanta ng isang awit bilang paghingi ng tawad. Tone deaf ako at... Mag-aral ka. Hindi naman ito final exam. Mag-aaral pa. Pang-aapi. Ito ay malinaw na pang-aapi. Tiethe. Ay, pero siksiyaw. Sa katapusan ng buwan, ang finals. Kung kayo ay pupunta para sumuporta, maaaring si Juan Je ay makakapag-set ng bagong record sa puntos. Kainin mo ang karne mo. Kailangan mag-aral ng pathogen biology. Magsisimula ang laban ng alas 8. Sarado ang aklatan ng alas 7:30. Senior, ninakaw mo ang schedule ng iba. Salamat. Tumingin ka sa daan. Oy, alam mo ba kung anong hitsura mo ngayon? Parang sawa na. Sa direksyong 7, may buntot. Siyaw. Ang student D ko. Naiwan ko sa barbecue restaurant. Ako na ang kukuha niyan para sa'yo. Umalis na muna kayo. Hindi pwede. Pasensya na talaga. Walang problema. Para lang akong may utang sa'yo. Sa susunod, ibabalik ko. Pagkalipas ng 5 minuto, kita tayo sa silid ng kagamitan. Ayun. Sige, ihahatid ko kayo pabalik sa dorm. Paalam. Hey, kakatapos mo lang magdududa. Anong kinukunan mo? Nangungulekta lang ako ng material. Kami sa departamento ng mga mamamahayag ay gagawa ng isang segment ng balita tungkol sa basketball team ng paaralan. Ito ay para sa bagong segment. Hindi na kailangan. Senior. Kapatid, gusto kong gumawa ng isang ulat sa balita. Telepono. Ay naku. Nandiyan na naman ang iyong fan. Lahat ito ay mahalagang material. Sa susunod, huwag mo na akong hayaan. Nakikita kita na nagtatago ng larawan. Ay, kagandahan na nagdadala ng kapahamakan. Ay, Hangji, hintayin mo ako. Ang daming kuting. Ipinadala ni Kiwang Huan sa'yo. Ang daming mensahe Impormasyon tungkol sa pag-aampon ng pabahay ng mga nawawalang pusa. Huwag mo akong sabihan, pabahay ng mga nawawalang pusa ay itinayo ni Kiwang Huan. Ayun. Diyos ko. Talagang karapat dapat siya bilang panganay ng Ki. Ngunit ang litrato na ito. Tumingin ka. Paano pareho ng iyong paraan ng pagbibinda? Tama lang, di ba? Una na ako. Bakit ka aalis? Maglalaro ng pusa. Nakasulat na ang ulat ng eksperimento. Nakatapos na ng maaga. Trader. Nakalate ng 20 minuto. Paparusahan kita na maging volunteer. Maglinis ng dumi ng pusa. Kung ikaw ang naging boss, siguradong magiging masungit ka. Ang sugat ay mabilis na gumagaling. Ang cute niya. Siyaw. Ayun.
Binilihan ko siya ng pangalan. Pareho sa pangalan mo. Gusto mo ba? 吗？ Xiao 小 Xiao. 肖， Bakit parang ganito? Ang ganda ng pangalan ng taong ito. Pupunta ako para bumili ng tubig. Alaynan. Salamat. Ikaw ay. Tawagin mo akong Lear. Madalas ka rin pumunta para magpakain ng pusa. Alaynan. Yung hairpin mo, ang tindahan ng mga antigo sa Hong Kong Plaza. Isang piraso. Alam mo rin ang brand na ito. Iiyak ako sa tindahan ito. Ang swerte naman. Nasaan ka? Nasa tabi ng teaching building ako. Tahanan ng mga pusang ligaw ito. Sige, darating na ako agad. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Bakit hindi? Tayo magdagdag ng WeChat para makapag-ugnayan tayo palagi. Alaynan. Dito. Xiao Xiao. Bakit nandito ka? Xiao Xiao. Bakit nandito ka? Ikaw si Xiao Xiao. Alam mo ako. Palagi kang binabanggit ni Ichon. Sinasabi niya na ikaw ay. Lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Kapatid na babae. Ay naku. Sinadya mong umikot sa bayan para bilhin ito. Tumakbo ka ng napakatagal. Salamat sa pagod mo. Sisi ko ito dahil sa aking pagnanasa. Gusto kong kumain sa kilalang tindahan na ito. Ang almond crisp ng lumang tatak na ito ay napakaganda. Gusto mo bang tikman? Hindi na, salamat. Kayo, kami ay mga estudyante ng arkitektura, mga miyembro ng proyekto. Kailangan na nating umalis. Pasensya na. Nakaabala ako sa inyo sa pag-uusap. Ito si Pangulo ng Tulong, Ki Wang Huan. Ito si Xiao Xiao, kapatid ng matalik na kaibigan. Xiao Xiao, hindi ko inasahan. Kilala mo pa pala ang anak ng direktor. Bakit? May opinion ba ang ate na ito? Xiao Xiao, wala tayong klase mamaya. Huwag kang makipag-usap sa mga ganitong kakaibang tao. Nagsasama-sama, kakaibang tao. Sa tingin ko, yung senior na ito ang kakaiba. May girlfriend siya, at nakikialam pa sa social life ng iba. Sa tungkol sa akin at kay Xiao Xiao, hindi niyo na kailangang makialam. If-chan, tara na, malapit na ang pulong. Aalis na rin kami. Kailangan pang magbigay ng follow-up kay Xiao Xiao. Alaynan. Nabuksan ang sintas ng sapatos. Hindi nabuksan. Bakit? Parang nakadikit ang mata mo sa kanya. Ang saya-saya mo sa kanya. Wala. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Na palaging may mga humahanga. May mga humahanga sa akin. Tumingin ka rin sa sarili mo kanina. Ilang beses nang nanginginig ang mga pilikmata. Bakit ganyan ka kabobo sa pagpili? Gusto ko ito. Nasa mesa na. Nakatitig sa lutuan. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Maraming tao ang may gusto. Hindi ako masyadong emosyonal. Isa lang ang gusto ko. Hindi ba tayo dapat magpatingin sa kuting? Tara na. Ay naku, kung hindi pa kumilo si Chanje, mawawala na talaga si Senior Zhuang Lier. Sa School of Management, yung mga lobo kinuha na. Sa mata ng nakatatandang kapatid, maliban kay Xuje. Sino pa ang maaasahan? Ano bang sinasabi niyo? Ay naku, nakamali ako ng inumin. Ito palang baso ay sayo. Para. Chanje. Jayang Lijay. Kayo talaga ay parang nagkikiskisan ng labi. Isang tanong pa, magdagdag ng isang ulat ngayong gabi. Talaga ba? Kuya Chun, nagkamali kami.
Mananahimik na ako, Kuya Chun. Pakawalan mo ako. Sila ay walang preno sa pagsasalita. Babalikan ko sila at itutuwid ko sila. Ate Zhuang, hinahanap ka ni Professor Zhuang. CJ, darating na ako. Chanji, seryoso, bro. Makikita ng sinuman ang nararamdaman ni Zhuang Lier. Nakikita ko na rin ito. Talaga bang gusto mo siya? Hindi ako masyadong mapagmahal. Isa lang ang gusto ko. Ano? Ikaw lang ang gusto ko. Zhuang Lier. Pero anak siya ng profesor sa arkitektura. Anak siya ni Professor Zhuang. Nanalo siya noong nakaraang taon. Pambansang disenyo bagong ginto. Susi, palagi siyang sumusunod kay Xuchon sa mga proyekto. Noong nakaraang linggo, may nakita pang iba. Nasa aklatan sila. Ayos lang. Pareho sila ng larangan. Ano ang maganda? Ang ganitong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga departamento ay maliwanag na. Sino ba? Kamusta? Ako si Zhuang Lier mula sa ikalawang antas ng arkitektura. Zhuang Lier, may oras ka ba sa weekend para maglakbay? Pumunta rin si Xuchon. Pupunta ako. Ito ay isang hamon, mga kapatid. Ang camping ay para sa iyo. Isang magandang pagkakataon para makabawi. Ayaw ko ng ganito. Isang panghuli na uri ng pag-ibig. Guming. Isipin mo na lang na naglalakbay ka. Naglalakbay. Magdala ng ilang set ng battle outfit. Dalhin mo ito. Sakto lang para ma-relax. Ang sensitibong balat mong namumula. Ipadala ko sa iyo ang tutorial para sa crush makeup. Kampanya ng mga kamag-anak. Isama mo ako. Parang galing ka sa ilalim ng lupa. Iulat ang biyahe. Karaniwang team building. Wala kang kinalaman dito. Mag-ensayo ang school team sa Biyernes. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Ay. May mga ekspresyon ng pagpatay sa bola. Parang gustong durugin ang tapat na kalaban. Si Xuchon ay may lahat ng pagkakataon at pabor ng tao. Huwag ka nang magpanggap na cool. Tumahimik ka. Xiao. Ang inggit ay makakasira. Sa karakter ng Katniss Prince. Tumahimik ka. Kompleto na ba ang lahat? Tent at saka sleeping pad. Nasa Jiamiao yon. Si Chan ay nagpalit ng SD. Sabi niya, natatakot sa magalaw na daan. May mga nahihilo sa biyahe. Oscar Best Actress. Maaga nang nag-advance ng anti-hilo na buff. Sumakay na tayo. Pasensya na. Maaari ba akong umupo sa harap? Noong nakaraang biyahe, 2 oras. Nagsuka ako ng 3 beses. May gamot ako sa pagkasakit ng biyahe. Gusto mo ba? Chan. Xiao. Samahan mo si Kaina sa likod. Ay naku. Ang gwapong babae sa med school na ito. Talagang nakakaaliw. Kung meron man akong ganitong kababata. Ang saya sana. Huwag mong pagbibiruhan si Xiao. Siya ang kapatid kong babae. Ang ganda ng kapatid na ito. Ipakilala mo siya sa akin. Gusto niya ng mas bata. Ate Zhuang Li. Ikaw, gusto mo ba ng mas matanda? O mas bata? Mga hilig ni Achun. Hindi ako nagbibiro. Xiao. Chanji, akala mo talaga kapatid mo siya. Ayos ka lang ba, Xiao? Saan ka nasaktan? Nadala ako ng first aid kit. Mag-disinfect na tayo.
Ngayon mo nararamdaman ang sakit, ha? Naalala ko nung bata ka pa. Noong tumatawid ka ng pader. Kahit na mabali ang balat, hindi ka umiiyak. Ayos lang ba? Hawakan mo ang leg ko. Dadalhin kita sa klinika. Parang noong bata pa ako. Susunod, mag-ingat sa iyong mga paa. Alaynan. Ifchan, okay na ba? Bakit ang tagal? Magpahinga muna tayo dito. Ifchan, sa susunod, pwede bang magbahagi ng kaunti ng pag-aalala para sa iba? Nasaktan siya. Kailangan niya ako. Kailangan. Nakakatawang pangangailangan. Kailangan niya na isama sa pasasalamat mo sa tesis. Mataas ang lipad. Isinusulat na siya ay kapatid. Huwag mong kalimutan. Ang iyong kwalifikasyon sa pagsusuri ay ako ang tumulong na makuha. Ang liham ng rekomendasyon ni Professor Zhuang. Dapat ibigay mo sa akin sa susunod na linggo, di ba? Tulungan mo akong ayusin ang talumpati. Nagtuloy hanggang hating gabi. Tumakbo sa kalahating lungsod para sa akin. Bumili ng mga paborito kong pagkain. Regalo sa kaarawan. Pinili ang paborito ng tatay ko. Pinakagusto niyang antigong ballpen. Lahat ng ito ay dahil sa liham ng rekomendasyon. Tama ba? Wala akong pakialam na maging iyong hakbangan. Pero ikaw, kailangan mo ring ibigay sa akin ang gusto ko. Samahan mo akong umuwi at kumain sa Sabado. CJ, ang iyong akademikong karera at siya. Naniniwala ako. Dapat alam mo kung paano pumili. May dala akong yogurt. Kakainin mo ba? Huling 2 lata na ito. Swerte ako at mabilis ang kamay ko. Hindi pwede. Allergic ka sa strawberry. Mag-aral ng mabuti. Universidad na bituin. Uminom ka na. Kain na. Tara na. Maligayang pagdating mga estudyante. Sa aking Star Motion Manor. Ako ang Starry Motion Manor. Nag-aalok ng iba't ibang camping at barbecue. Dito, kailangan kong magsalita ng ilang salita. Sa totoo lang, lahat tayo dapat magpasalamat sa may-ari ng manor. Kung wala ang may-ari, saan tayo pupunta? Para uminom ng alak. Ako, bilang representante ng lahat, ay magbibigay pugay sa'yo. Walang anuman po. Mga kamag-aral, kain na kayo. Inom na kayo. Salamat sa pagod, Kishoye. Halika. Ito ang singsing ni Wang Zifi. Mga kamag-aral, kilala mo si Kishaw. Kaibigan ni Kishaw. Kaibigan ko rin siya. Ngayong gabi, lahat ay libre. Salamat sa may-ari. Salamat kay Kishaw. Kain tayo. Libre. Kilala sa kasamaan. 4 na salita nakasulat sa mukha. Yung si Kishaw. Baka maglaro tayo ng sabay. Ng laro ng hari. Kapag siya naglalaro, maglalaro rin ako. Walang anuman. Maraming tao, masaya. Tayo na. Maglaro tayo. May baraha ako. Ihanda mo na ang mga baraha. Maglaro na tayo. Siyang pambansang baraha. Yo. Pasensya na sa lahat. Ako ang hari. Ipakita na ang card. Maliit. Kigo. Eksakto, natalo ka. Kaya, parusahan kita. Ikaw at yung nasa kaliwa. Naghalikan ng 1 minuto. Alaynan. Matapang ka ba? Tanggapin ang talo. Malapit nang lumamig ang barbecue. Tara na, simulan na natin. Alaynan.
Xiao, masama ang tiyan mo. Huwag kang kumain ng maanghang. Swerte naman. Hindi rin ako kumakain ng maanghang. Hindi ka kumakain ng maanghang. Kaya yung sobrang maanghang sa kantin ng paaralan. Sino ang umorder? Hey, mali ang naaalala mo. Sa katabing mesa. May meteor shower mamayang alas 8. Alas 8. May 10 minuto pa. Tara na. Magsimula na tayo. Tara. Nasugatan si Xiao sa binti. Mahirap siyang makalakad. Huwag kang mag-alala. Siguradong makakakuha ako ng magagandang larawan. Babalik ko ito sa iyo. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko na itatapon kita sa lawa. Kaya ko nang maglakad mag-isa. May mga ahas sa ilalim. Aalis ka ba? Ayaw ko na. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko na itatapon kita sa lawa. Kaya kong maglakad mag-isa. May ahas sa ilalim. Lalakad ka ba? Hindi na. Saan ito? Ito ang viewing platform 10 taon na ang nakalipas. Anong ginagawa mo? Ilagay mo ako sa lupa. Hindi ba't gusto mong manood ng mga meteor? Ano nang iniisip mo? Wala naman. Paano mo nahanap ang ganitong lugar? 10 taon na akong nakatira dito. Noong panahong iyon, palaging nag-aaway ang tatay at nanay ko. Pagkatapos ng away, inilok niya ang nanay ko dito. Palagi akong tumatawid ng pader para makalapit, para pasayahin siya. Inay, huwag kang malungkot. Pag lumaki na ako, dadalahin kita palabas sa bahay na ito. Ay, Juan. Ay, ang nanay ko ang walang kwenta. Hayaan mong ibang tao ang mang-agaw ng iyong lugar. Nanay, ano ang ibig sabihin ng mang-agaw ng pugad? Bodong bata. Ay, Juan. Kapag natapos mo nang bilangin ang mga bituin na ito, makakagawa ka na ng hiling. Ano ang hiling ni nanay? Tumulong si Juan sa nanay sa pagbibilang. Sabi ng nanay ko noong buhay pa siya, may espiritu ang mga bulalakaw. Sayang at hindi siya nakapag-antay. Pagkatapos noon, nagpakasal ang tatay ko sa kabit. Nangyari na. Bakit? Sana'y makasama ka. Nixu-chan habang buhay. Ang pangarap na ibinigay ko sa'yo. Umaasa ako na sa hinaharap. Kahit na wala ang iyong ina. Sa iyong tabi. Maging masaya ka pa rin. Xiao. Huwag mo akong pagbibigyan ng pag-asa. Talagang isang malaking palabas ito. Ako'y taong sakim. Kapag nakatikim na ng kaunting tamis, gusto kong ipakita kay Senior ang kanyang maliit na araw, kung gaano karaming tao ang napaliwanagan nito. Xiao nga. Teka, kanina lang ay nandito tayo para manood ng mga shooting star. Ay, hindi ba iyon? Diyos ko, ano ba ang nangyayari sa inyo? Xiao, nasugatan ang binti pero naglalaro pa rin ng ganito. Hindi ko alam. Sino kayang kuya iyon? Iwanan ang kapatid na babae. Makipaglaro sa iba. Ilagay siya sa lupa. Ako ang nagpasabi kay Kiwang Huan. Nasamahan ako sa panonood ng mga shooting star. Tama nga. Nadapa si Xiao. Gumagawa siya ng mabuti tulad ni Li Feng. Walang dahilan para makialam siya. Ilagay mo ako sa lupa. Dito ka. Bumalik ka sa akin. Bitawan mo siya.
Si Achon ay nag-aalala kaya naguguluhan. Pero talagang mahirap na buhatin ka ni Kate. Talagang nakakapagod. Masakit. Suchon, nababaliw ka na. Anong karapatan mong pakialaman ako? Kapatid mo ako. Senior, kung ibabagsak mo ang suntok na yan, sino ang mawawala ng kinabukasan? Alaynan, hindi siya sanay na sumakay sa sasakyan ng iba. Hindi ka siya sa sasakyan ng senior. Nahihilo ako sa biyahe. Pareho pa rin ng dati. Dito ka na sa passenger seat ni Ichon. May mga katanungan pa akong akademiko. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Tara na, maliit na doktor. May nakahandang motion sickness patch sa passenger seat. Huwag mo munang amuyin. Amoy ng second hand na pabango. Ikaw. Siyaw. Ang pagtatanggol ng senior sa kanyang research grant ay sa katapusan ng buwan, di ba? Ang anak na babae ni Professor Zhuang ang nagmamaneho ng espesyal na upuan. Kailangan mong humawak ng mabuti. Ay, kanina, tiningnan mo ako sa rearview mirror ng 7 beses. Tinitingnan ko kung may mensahe si Chen Jiamiao. Sabi niya, sasakay siya sa sasakyan ni Senior Lin pauwi. Si Lin Xingqi ay pauwi na. Kung hindi siya makapagsalita ng maayos, si Chen Jiamiao ay kayang murahin siya. Hanggang sa magmaneho siya pababa ng bangin. Ang dapat ikabahala ay, si Lin Xingqi, hindi ang iyong mapanirang kaibigan. Sino ang nag-aalala? Alaynan. Si Lin Xingqi ang tanga. Nakarating na sa piggery. Ngayon ay napapaligiran siya ng mga bi na nagtutulak sa gulong at humihingi ng tulong. Lola, nagkamali ako. Itong sangandaan ay pareho ang itsura. Mas maganda pa ring bumiti. Katatapos lang sa camping. Buong mundo, pakiramdam na utang mo ako ng 8 milyon. Ngayon, ang nilaro ko ay sobrang saya. Masaya. Kaninang sinabi ni Zhongli, nasasakay siya sa harap ni Xuchon. Ikaw, isang nakangiti. Pakiramdam na pasabugin ang sasakyan na iyon. Wala akong ganun. Puntahan mo ako sa ika-30 para manood ng laro ko. Patholohiya. Kailangan tapusin ang ulat. Pupunta ka ba? Depende sa iyong performance. Ipinagpalagay kong sumagot ka na sa akin. Sino ka? Ilaga, yung taong magpapalaya kay Xu para manatili sa iyo magpakailan paman. Mata, mabilis na nakakabit na ang hairpin niya. Ikaw ang asawa mong si Wang. Mag-ingat sa depensa. Huwag ka nang magpatalo sa rebound. Pagsisisi sa pamamagitan ng pag-ahit ng ulo. Ang anak ng iyong pamilya, si Kiwang Huan. Talagang kahanga-hanga siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magsasalita ako ng ganyan. Kung gaano siya kahilig sa iyo. Kitang-kita ng mga may mata. Nararamdaman ko. Kiwang Huan, hindi naman siya kasing sama ng mga sabi-sabi. Mas mabuti siya kaysa kay Senior Xuchon. Bakit mo siya binanggit? Ayaw ko lang sa kanya. Kasama niya si Zhuang Lier. Siyempre, ikaw ang kanyang maliit na King Mi. King Mi at Zuma. Madalas hindi kayang talunin ng bigla ang pagkakataon.
Yung pagdating ng prinsip na si Wang, kayang talunin ang iyong kababata. Mabuting estudyante. Huwag kang mangarap. Lumapit ka at magpa-picture. Ay, ayoko pumunta. Halika na, halika na. Talong. Halika na. Bayad sa lahat ng inumin sa huli ng gabi. Si Prinsipe Qi ang magbabayad para sa ating ili. Kain na, kain na. Huwag nang lumamig, ha? Kumain ka nito. Alainan. Kapitan. At ako. Kailangan ko rin. Pupunta ako. Ang pula ng mukha mo. Baka allergic ka sa alak. Hindi. Sino ang nag-utos sa'yo kanina? Na itaas ang aircon sa 30 grado. Ang init-init ko na. Kumain ka na. Ang daming masasarap. Sabi ko na, huwag mo nang banggitin siya. Siyaw, siyaw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pupunta lang ako sa banyo. Magising ka na. Tapos na ang lahat. Ang bilis ng tibok ng puso mo. May nararamdaman ka rin para sa akin. Tama ba? Siyaw, siyaw. Ikaw nga. Ito ang larawan na ipinadala mo sa akin. Gusto ni senior na si Xuchon, di ba? Ano ang gusto mo? Gusto kong ilayo si Kiwang Huan. Nang tuluyan kay Xiao Xiao. Kailangan ni Xuchon na magpatuloy sa pag-aaral. Kaya't kailangan niyang pasayahin si Professor Zhuang. At ikaw, ang nag-iisang anak na babae ni Professor Zhuang. Kailangan mong ipagkabit si Xuchon sa iyong palda. At ako, kailangan kong magustuhan ni Kiwang Huan. Pareho tayong may kailangan. Tungkol kay Xiao Xiao. Gusto kong ilubog siya sa puti. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Bago iyon, sa anumang paraan, gawing kasintahan si Xuchon. Sa oras na iyon, magdadagdag ako ng apoy. Nakuha. Makikipagkumpetensya sa iyo. Si Chen Zixi na may kwota sa pagpapanatili ng pag-aaral. Kahapon sa laboratorio, nagtatrabaho na magdamag sa mga plano. Ngayon, marahil ay naglilinis ng tiyan sa ospital. Ano ang gusto mo? Nang ako ay may kasintahan ng 3 buwan, maaaring bumoto ang ama sa depensa. Para sa iyo. Siyempre. Kung maganda ang iyong pagganap. Ayos. Kailangan mong habulin siya. Ang iyong kwalifikasyon para sa pagsusuri. Ayaw ko na talaga lahat. Sinasabi nilang basta't parang nakababatang kapatid lang. Pero ayaw pa nilang magpaliwanag. Bakit ka dito mag-isa? Nagsusuklay ng Cinderella. Sa tingin ko, hindi pa nawala ang kristal na sapatos. Pero puno ng luha. Ako ay maskara. Nasa mata na. Yung matalino sa med school, nadulas ang maskara sa mata. Kasama na ang luha. Nung umiiyak para kay Xuchon, hindi naman talaga. Umalis na tayo. Dalhin kita sa isang lugar. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang salo-salo. Sino ang gustong kumain ng mga tanga? Ng mga cake?
Hawak ng mahigpit. O baka mahulog ka mamaya. Wala akong pakialam sa'yo. Sumigaw ka lang. Lugar na kahit ang mga asong kalye di makakahanap. Suchan, nabulag ako. Mahilig ako sa'yo ng 7 taon. Suchan, hindi na kita iisipin. Mas may dating pa ang lamok kaysa sa'yo. Akala mo kung sino kang katulad mo. Naging espiritu ang trompeta. Ganito. Hindi na makikita ang iba. Maging komportable ka sa pagsigaw. Suchan, ayaw ko na talagang magustuhan ka. Mas mabuti sana kung ganito noon. Subukan mo. Ganyan. Sino yan? Sino ang walang mata? Aling batang kuneho ang nagkalat? Tumakbo ka na, anong pinagmamasdan mo? Bakit ka tumatawa? Isang makapangyarihang estudyante. Natatakot sa tiyuhin na mahilig mangisda. Hindi ako natatakot sa iyo. Na mawala ng scholarship, di ba? Tama ba? Mabuting estudyante. Ngayon, nakita ko siya na. Nagkikiss kay Zhuang Lier. Ano nang nangyari? Gusto mo pa rin siya? Siyempre, hindi na. Pero kapag nakita ko siya kasama ang ibang babae, dito, parang sinaksak ng karayom, sobrang sakit. E di huwag mo na siyang tingnan. Tumingin ka sa akin. Nandito ako. Hindi kita tiningnan bilang nakababatang kapatid. Kahit isang segundong lang. Magsalita ka naman. May karapatan kang pumili ng taong mahal mo. Hindi kailangang mapilit ng kahit ano. Tulad ng kasal na ipinilit sa'yo. Ayos lang yan. Pwede mong pag-isipan ng dahan-dahan. Kasi naman, may oras naman ako para maghintay sa'yo. Sige na, umalis na tayo. Xiao, tingnan mo na. Mainit na usapin sa campus. Nabaliw na talaga. Lahat sila ay baliw. Lahat ng sagot, tanging tingnan lang ang nakikipag-ugnayan, pataas na ayos, anonymous user isa. Xiao. Binastos hanggang sa mapanirang baliw siya. Tingnan mo itong mataas na bulaklak. Paano siya makakabangon? Maganda ang epekto, di ba? Bakit mo siya burahin? Sobra ng sobra ay hindi sapat. Kailangan ng gabay ang emosyon. Kailangan ding may paghahanda ang pagpasok ng biktima. Maaari nang magpatuloy sa susunod na hakbang. Magbigay ng 88. 香香学妹是阿纯从小邻家妹妹，希望大家冷静，停止网暴她。她有她的难处吧，一时迷失。我相信阿纯。 Gamitin ang lumang relasyon bilang tulay, ang mga may kapangyarihan bilang daan, at ang mga plano ay masyadong maliwanag. Ang karakter ng kapatid na babae sa kapitbahay ay hindi higit kundi isang takip sa kanyang kahiyan. Hindi ito isang panandali ang pagkaligaw. Si Xiao ay sakim at walang hangganan. 我们感情稳定，不会被打倒。谢谢大家关心真相。 Maaari na tayong lumipat sa susunod na hakbang. Magbigay ng ulat at self-correction form. 是羞羞厉害呀！为了攀高招，露营还吊着徐学长，又半夜撕毁校霸，连人家正牌 Tapos na. 请都要抢，顶级绿茶，医轩该自查了。 Hindi ako. Hindi ako. 实锤绿茶，潇潇滚出 A 大，13当3，你个败类，滚出 A 大！
Tingnan mo, anong klaseng tao ang hinanap mo? Maliit na negosyo, babaeng lumabas. Isip, nasa pag-akyat sa mataas na sanga na. Isang tabi, nakasabit sa iyo si Ginoong Ki. Kasama ang matalik na kaibigan na hindi maalis-alis. Alam ang mga dumi ng tatlong tao. Ibinuhos sa kanya, hindi ito makatarungan. Hindi ganyan si Xiao. Ayan, Gil. Zuang, isang karaniwang doktor lang. Umaakyat sa iyo. Ito ang kondisyon ng kanilang pamilya para sa pagbabago ng kapalaran. Ngayon, puno ng mga laway sa buong kampus. Mukha ng pamilya Ki. Ang posisyon na iyong mamanahin ay dapat kasama niya, na masira sa putik. Ang aking landas, hindi mo na kailangang kalkulahin. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Huwag kang matakot. Nandito ako. Umiyak ka ng malakas. Ayos lang na umiyak. Hindi ako. Napakasama ng epekto. Xiao, ang mga ginawa mo ay seryosong nakasira sa kapaligiran ng paaralan at ang reputasyon ng university. Nagkasundo ang mga miyembro ng lupo ng paaralan na ikaw ay bibigyan ng babala. Punong guro, hinahanap ninyo ako. Estudyanteng Suchan, dumating ka sa tamang oras. Narinig ko, ikaw at si Xiao ay magkakilala mula pagkabata tungkol sa insidente sa camping na ito. Nandoon ka rin. Si Xiao ay umalis at ikaw ay naglakas loob na makipaglaro. Ang lakas ng loob, talunan ng akademya. Lalo na itong nangyari sa tabi ng ilog, talunan ng akademya. Yuan, ang lakas ng loob, talunan ng akademya, diretsong pagkakasunod-sunod. Pakiusap, ipahayag mo ito sa paaralan. Ang katotohanang nakita mo ng sarili mong mata. Noong sobrang dilim, kung ano talaga ang nangyari. Hindi ko nakita ng malinaw. Suchan, ang itsura mo ngayon. Talagang nakakadiri. Mga bagay. Ang ingay ay masyadong malaki. Yung mga lolo sa board. Nakatingin sa aking mga ebidensya. Nakatutok sila ng 10 taon. Maliban na lang kung ikaw mismo ang kusang loob na magpapakawala at mag-aaral muli. Sa oras na iyon, pabayaan ang EC department ng grupo na maglabas ng pahayag ng paghihiwalay para linawin ang tungkol sa iyo. Tingnan mo siya, kawawa naman. Nalilito siya sa oras na iyon. Paglipas ng alinggaw-ngaw. Ikaw ay maaari nang bumalik anumang oras. Iyon lang. Kailangan mong agad na umalis, puntang London. Sa London, ang alok mula sa blessing. May bisa pa. 3 araw na lang. Hindi ka. Talaga. Hindi. Sa buhay mo, di ba? Ngayon, maaari kang pumili. Para sa isang babaeng ayaw sa iyo. Na isakripisyo ka. At saka ang altar ng nanay mo. Mukha ng pamilya Ki. Nakatagilid sa puti. Nabasag ba ng gusto? Wala kang karapatang banggitin ang nanay ko. Talaga bang sulit? Sinasabi ko sa'yo. Bukas ng umaga, ibibigay ko ang tiket. Mayroon pang pahayag. Ibibigay ko lahat sa'yo. Anong nangyayari? Nawala pa yung post. Totoo, nawala na talaga. Nawala na buong post. Kahit ang mga keywords sa forum ay na-block na rin. Mga taon ng Wanxiang, kumpletuhin ang kinalabasan ni Liluo at tingnan kung maaari itong maging lohika sa paglalakbay sa mahabang ilog ng mga taon. 1018. Sumabog, malalim na koneksyon ni Xuchon, Zhuang Lier at Zhuang Zhengang sa arkitektura na nahayag. Seryoso. Totoo ba to? Ang dami ng impormasyon. Talagang ginawa ito ni Xuchon. Si Zhuang Lier ang kanyang tatay. Professor Zhuang. Naku po. Itong boat. Nag-post si Senior Zhuang sa kanyang moments. Sa kanilang bahay ito kinunan. Naka-observe sa paaralan. Senior Xu. Nakasuspendido si Professor Zhuang. Diyos ko, nabaliw na ba ang mundo? Si Qiwang Huan. Xiao. Siyang siya. Siya lang ang may ganitong kapangyarihan. Siya lang ang gagawa nito para sa iyo. Hindi makakonekta. Anong nangyayari? Baka hindi siya magkakaroon ng problema.
Nasaan si Wang Juan? Saan napunta si Wang Juan? Juan Jie, 不知道啊。 ilang araw na tayong hindi nagkikita. Hindi man lang siya pumapasok sa training. Hindi rin sumasagot sa telepono. Nga, sobrang kakaiba. Hindi naman ganito si Juan Jie dati. Hindi siya mawawala ng dahilan para hindi dumalo sa training ng ganito katagal. Tas kanina, naghanap sila ng tao at parang nababaliw na. Xiao. Nahanap din kita. Anong nangyari? May problema ba si Wang Juan? Kuya Ki, paliparan. Nasa daan na siya papuntang paliparan. Paliparan. Bakit siya pupunta sa paliparan? London. Pinipilit siya ng matanda. Si Ki Jae ay nagbigay ng sakripisyo para sa iyo. Upang hindi ka ma-expel. Bilang kapalit, kusang pinili niyang mag-aral sa ibang bansa. Nag-aral siya sa ibang bansa. Bakit ka pa nakatayo? Bilisan mo at habulin siya. Kapag nahuli ka, huli na ang lahat. Sasamahan kita. Pupunta siya ngayon sa London para ipagtanggol ang kanyang ama. Kinakalaban ka ng board ng mga direktor. Gamitin nila ang online bullying laban sa'yo. Pinipilit siya. O iwanan mo na lang at mag-aral sa abroad. O maghintay ka na lang na mapatalsik ka rin. Bakit ang daming sasakyan? Huminto ka. Nabaliw ka na. 3 kilometro pa ang layo ng paliparan. 爱过了几年才能晴，雨下了几天才能晴。我没有伤心，眼泪只是刚好而已。有些歌在触景伤情，却还是舍不得暂停。窗外一封情。 Nagsimula na ang pag-boarding ng Flight CU-987. Xiao. Aking anak na babae. Paalam. Pray Wang Juan, naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko na ang aking puso. Pero wala ka na. Ki Wang Juan, gusto kita. Gusto kita. Alam mo ba? Sinasabi mo, ito ay totoo. Hindi ka umalis. Sino ang nagturo sa'yo? Gamitin ang luha para lokohin siyang bumalik. Piliin ang mahalaga. Mag-iwan ng marka. Hindi na ako makakatakas. At ang tatay mo, nasaan? Ganyan siya sa nanay ko. Siyempre, maniningil siya dito. At saka ano? Xiao. Kulang na kulang ng isang nanay. Ngayon, nahanap na.